mga walang kabuluhan. Itong talata na 'to, kung ang tao ay lagi pa ring nakagawa ng mga walang kabuluhan, ibig sabihin hindi pa siya totoo talagang nilinis sa puso at isipan. Tayo mismo alam natin kung may ginawa tayong hindi hindi mabuti, 'no? Hindi natin mapagsinungalingan ang ating sarili. Makapagsinungaling tayo sa kapwa natin. Puwede tayong magkunwari pero mismo sa ating sarili ay hindi. Mas lalo na sa Panginoon, sa Diyos. Kaya sa ating sarili lang at sa Diyos hindi natin puwedeng papagsinungalingan, eh. Puwera na lang siguro kung, natural person, hindi pa siya naging born again, hindi pa niya ma-declare na siya ay tunay na anak ng Diyos, hindi pa siya nilinis, 'no, sa dugo ni Jesus Christ, ay puwede pa yung ignorante pa siya, puwede pa yun, masabi niya yun na walang taong perfecto, nagkakasala pa rin, yun. Pero 'pag once na totoong anak ng Diyos at meron ka ng patnubay ng Espiritu Santo, maiiwasan na talaga ang paggawa ng hindi mabuti, mga walang kabuluhan na bagay. Kaya si Kristo ang ginawang tagapamagitan sa atin at sa Diyos sa bagong kasunduan, sapagkat sa pamagitan ng kanyang kamatayan tinubos niya ang mga taong dumabag sa unang kasunduan. Dahil dito matatanggap ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na ipinangako niya. Maihahalin tulad ito sa isang huling testamento na kailangang mapatunayan na namatay na ang gumawa nito, dahil wala itong bisa habang nabubuhay pa siya. Minsan meron akong narinig na hindi sila naniniwalang si Jesus Christ ay ipinako sa krus. Meron pong relihiyon na hindi po sila naniniwala. Hindi daw totoo itong mga sinasabi ni Pablo. Pero sa akin, naniniwala ako. Walang ibang alis ng aking mga kasalanan kundi si Jesus Christ lang. Praise the Lord. Dahil kay Jesus Christ, ito, napalaya ako, no? Kaya I'm very grateful talaga sa Kanya, sa ginawa niya sa buhay ko, mga kaibigan. Naniniwala talaga ako. And praise the Lord, naniniwala ako na He crucified the cross because of my sins. And through His blood, my sin was clear and cleansed. Kaya I'm so grateful until now po. Grateful talaga ako. Lagi ko po siyang pinupuri. Hindi ko makakalimutan ang ginawa niya sa buhay ko. At kung nangyari ito sa akin, tiyak maranasan niyo rin po. Totoong pagsisisi lang po. At tanggapin siya, magbasa po ng Bible para makilala po natin siya. Yan po ang the best thing talaga, na huwag po puro makinig lang. Dahil marami na pong pandaraya sa panahon na 'to, dami po. Kung noon maraming nandaya, mas lalo na po ngayon. Imagine, na nga ako, Koda, ang dami din palang nagse-share sa salita ng Diyos, praise God. Pero sana ay yung bang pure sincerity ang pagse-share nila. At then sana more and more pa mga taong magse-share sa salita ng Diyos para po kumalat ng kumalat at makilala po si Jesus Christ, kung ano po ang ginawa niya. Dahil amazing, mga kaibigan, para sa akin.
Kung hindi sila naniwala, ako isa po ako, maniniwala po talaga ako. Testimony ko po talaga itong pag-ano ni Jesus Christ, He crucified on the cross. Ito lang po talaga ang palagi kong testimony na masasabi ko na kung hindi niya pinabasa sa akin, siyempre by the Holy Spirit, yung pagpako ni Jesus Christ sa cross, hindi ko po malalaman na ako pala ay isang makasalanan, at dahil doon, nung siguro binuhusan na ako ng Holy Spirit para maunawaan ko yun kung bakit siya nagpapako sa cross, napaiyak ako at nagsisisi ako na sabi ko, "Lord, kaya ka pala napako sa cross dahil sa aking mga kasalanan." Yun po talaga, mga kaibigan. And then next time ayun na naman uli, and then doon na po yung surrender. I surrender. From now on, Lord, I surrender my life to you. Yun pala, yun ang gusto ng Panginoon. Kaya itong paggawa ko po, pagbabasa po sa salita niya, kahit na basa lang, and then share ko lang kung ano yung mga naunawaan ko, ay isa po sa gratefulness ko po sa ginawa niya po sa buhay ko talaga. Na na sabi ko, "Lord, binigyan mo pa talaga ako ng buhay. Itong nalalabi kong buhay, Lord, para sa'yo, isi-share ko yung mga salita mo, kahit magbasa lang ako, Lord." Yun talaga, mga kaibigan, ang grateful ako kay Lord. Sobrang bait niya at grabe, masabi ko talagang sobrang amazing. Amazing po ang Panginoon. At dito sa talata na 'to, mga kaibigan, mas naniniwala ako na sa pamagitan ng pagpapako kay Jesus Christ, kanyang mga dugo, totoong ma maalis ang ating kasalanan, at hindi na natin maano yung konsensya, wala na.